Sa bunga, nakikilala. Tingnan po natin ito. Mga giliw namin taga-pakinig, magaganda itong mga paliwanag ng mga katropa. Talagang kayo hubay nasisiyahan po diyan sa inyong pakikinig diyan, sa inyong mga tahanan. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy, kung mabuti ang bunga nito. At ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy, kung masama ang bunga nito, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Sapagkat kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutin ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ayun, ito ho, pangkaraniwan ho ito sa buhay ng Kristiyano, ng tao na nilikha ho ng Diyos. Ito ho tungkol sa mga bagay na ito na akin hong tinunghayan. Yung sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. At pagkatapos ay sapagkat kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. Kapag ka ikaw pala nakapakinig ng isang tao, meron ka nakarap na isang tao na puro na lang murang nasa sa lumalabas sa bibig. Yung paninira sa kapwa, yung kung ano-anong mga ay masamang espiritu ho yan. Ay inyong pakinggang mabuti. Ito hong sa bunga nakikilala. Kuya Jo. Mga kapatnubay, sa bunga nakikilala. Ayon po sa Panginoong Hesus, ang mabuting puno, mabuti ang nagiging bunga. At ang masamang puno, masama ang nagiging bunga. Ayon din po sa Kanya, kung ano ang bukang bibig, yun ang laman ng dibdib. Ibig pong sabihin, makikilala ang ugali ng isang tao sa lumalabas sa kanyang bibig. Sa talata pong ito, tamang turo ng mga magulang sa mga anak sa mabuting asal, para hindi po mapariwara ang buhay. Kasi po, kung ano ang kinalakiang ugali ng isang bata, gala-gala hanggang sa pagtanda. Kung ang isang bata po, lumaking mabait, hanggang sa pagtanda ay mabait. At kung ang isang bata po, lumaking magaspang ang ugali, hanggang sa pagtanda, magaspang ang ugali. Ito mo na. Linaw no? Ang ibig sabihin, yun doon nakukuha sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kinakailangan yung environment na kinalalagyan ng isang tao. Sa isang tahanan man, kapag ang mga magulang maganda magpasunod sa mga anak, nakikita yan ng mga magiging apo niya. Pagdating ng araw, yan din ang magagaganyan pero pag kayo nakakita ng isang pamilya na wala nang ginawa kundi mag-away-away, ngayon, siguro naman obserbahan ho natin, mga gilaw namin tagapakinig. Pag nakakita ho kayo ng pamilya na wala nang nakikita, pakinggan ka lumalabas sa bibig na umagang-umaga pa'y naririyan na yung mga salitang hindi magaganda na lumalabas sa ina, sa ama, para sa mga anak. Pagkatapos ano yung kukundo sa mga anak na paglumaki rin ito? Kaya itong binasa natin ito, makikita ho natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bunga nakikilala. Yung puno ng nyug, hindi naman pwedeng magbungay ng manggang naroon nakasabit doon. Kuya Ben. Pag ito po ay ating masyadong suriin, ang target nito yung ating puso, yung ating kaisipan, at yung ating mga sinasabi. Ilang ulit dito nababanggit yung makapagsasabi,
magsasabi, sinasabi, at hanggang sa huli, batay sa salita. Di ba nakikita nyo na to, yun ang nakapasok, mga minamahal namin mga tagapakinig. So, nangangahulugan, mayroong kaakibat na pag-iisip, mayroong kaakibat na puso o kalooban, at mayroong kaakibat na lumalabas sa ating mga sinasabi. Ang ganda nung pagbibigay ng halimbawa ni Kuya Joe sapagkat ito po yung isang katunayan. Ang mga bata, kung anong naririnig sa buong maghapon hanggang sa kanilang paglaki, dala nila hanggang pagtanda. Sapagkat kung ang naririnig nila sa kanilang komunidad, sa kanilang tahanan, sa kanilang mga magulang, sa kanyang kaibigan, ito yung nananatili sa kanilang isipan, sa kanilang kalooban. At ito rin ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Yung pagmumura kasi, hindi naman ito pagluwal mo dito sa mundo at paglaki mo ito yung makapagmumura ka kung walang nag-input sa'yo Parang ano yan parang computer yan Kung hindi magkaroon ng input sa computer, hindi rin ito magkakaroon doon sa kanyang program. Kaya talagang pinoprogram yan So kung yung mga tao ay nakaprogram lagi doon sa mga naririnig nila na pagmumura, pagwawalang bahala, hindi gumagawa ng kabutihan, ito yung magiging bunga. Ito yung pagdating ng panahon, ang kanyang bunga ay nasa dilim. Ang kanyang bunga ay nasa masama. Pero sa sandali, na katulad ng patnubay, kayo'y nakikinig, salita ng Diyos lahat ang inyong naririnig. Paliwanag tungkol sa nilalaman ng salita ng Diyos. Pagmumulat sa inyong kaisipan na ang salita ng Diyos ay pag-ibig, na ang salita ng Diyos ay pag-asa, na ang salita ng Diyos ay pinagmumulan o bukal ng pananampalataya. Mga minamahal ko mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig, inilalagay sa isipan, inilalagay niyo yan sa inyong kalooban, at ito ang nagiging inyong bukang bibig, patnubay at salita ng Diyos, ay nakatitiyak po tayo. Sabi rito sa verse 37, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ano pong ibig sabihin? Parurusahan ka kung ang bukang bibig po natin ay mga bagay-bagay mula sa dilim, mga bagay-bagay na nakapagpababa ng dignidad ng tao, mga bagay-bagay na paninira, yung mula sa umaga, chismis walang puknak ang iyong ginagawa. Mula sa umaga, pagmumura na ang lumalabas. Iyon ang magiging dahilan ng ating kaparusahan. Ngunit, kung ang ginagamit natin, salita ng Diyos na ipinamamahagi, salita ng Diyos na ipinamibigay sa ating kapwa, salita ng Diyos ng pagsasagawa, ipinakikita natin ito sa ating gawain, ipinakikita natin sa opisina, ipinakikita natin sa loob ng tahanan, ipinakikita natin sa ating kaibigan, maniwala kayo, maaari ka pang makaakit ng iyong kapwa tungo sa kaharian ng Diyos dahil sa pagkapakita ng mabuting gawa at mabuting yung mga sinasabi, magkakaroon din sila sa kanilang kaisipan ng mabubuting bagay. Magkakaroon sila sa kanilang kalooban ng mabubuting pag-ibig at pagmamahal na maibabahagi sa kanilang kapwa at makapagsasalita sila ng kabutihan mula sa pamilya, sa kaibigan, sa kanilang komunidad. At ito'y maaaring maging dahilan ng kanilang pag-asa, ng kanilang kaligtasan, ng kaluluwa sapagkat sila'y naging isang mabuting bunga na pinagkalooban ng Diyos. Amen. Yan. Ang paliwanag naman ho ni Kuya Ben sa akin hong binasa na ito na sa bunga nakikilala. Binibiro ninyo dito sa maliwanag ho dito sa bunga nakikilala at ito ho'y talagang sa pang-araw-araw natin ho na pamumuhay bilang Kristiyano, makikita ho natin yung galaw ng mundo sa pamamagitan ho ng kanyang mga nilikha. Sa bunga nakikilala.
sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Ang salita, importante ho yan. Ang salita ho, magkabilay talim daw ho yan, ayon ho sa Biblia. Ang salita